Magandang oras po sa inyo mga kababayan, saan man po kayo naroroon. Welcome po muli dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Nung pirma mga kaibigan nitong si Senate President Tito Soto na magkakaroon po ng meeting o kaya ay makikipagpulong siya kay dating House Speaker Martin Romualdez. Para ano? Yung connotation ho nung pakikipagpulong ng isang Senate President dun sa suspect, no? O dun sa itinuturong mastermind ng lahat po ng kontrobersiya sa flood control, iba ho ang dating sa akin hindi para sa akin lang, kundi sa maraming Pilipino nagngingit-ngit, ho? Nagngingit-ngit, galit na galit dito po sa issue ng korupsyon sa ating bansa. Particularly dyan sa flood control projects ho na yan, mga kaibigan. Senate President ka? Makikipagpulong ka dyan sa itinuturong mastermind ng lahat ng kontrobersiyang ito? Ano bang takbo ng isip ng Senate President ho ng Pilipinas? Ito daw ay para talakayin ang susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. So, pag sinabi niyang yan, ano ho ang aasahan natin na magiging resulta ng Senate Blue Ribbon Committee? Dahil hindi ho natin alam kung yung pakikipag-usap po na yan ay meron silang niluluto, mga kaibigan, meron silang ilalatag na mga kondisyones. Ho? May ilalatag silang kondisyones, kumbaga huwag mong gawin ito, huwag mong sabihin ito para hindi ka lalong madiin o hindi ka mapahiya sa mata ng taong bayan. Hindi mo maiwasang ganun ang isipin ng maraming tao. Ako malikot din ang isip ko. Ganun ho yung iniisip ko dahil bakit ka naman makikipag-usap doon sa iimbitahan mo? Ano bang gagawin mo doon? Investigation ba or anong gagawin mo kay dating Speaker Tambaloslos? Pag inimbitahan mo diyan sa Senado na wala ka man lang itatanong na maaring magdiin sa kanya o maaring meron siyang masabi tungkol dito sa kontrobersiya dahil mula pa mga kaibigan, no, alam naman natin na siya ang itinuturong na sa likod nito. Siya ang boss nitong si Saldico na dating chairman ng House Committee on Appropriations na gumawa nitong mga kababalaghan na ito sa budget ng 2025. Itong 2025, mga kaibigan, ang sabi ni Lacson, either tomorrow, bukas, o susunod pang mga araw bago po ang nakatakdang hearing muli ng Senate Blue Ribbon Committee sa November 14, maaari daw sila makapag-usap kay Tambaloslos. Ang pangit ng dating nagngingit-ngit ang mga tao, Mr. Senate President, Mr. Juan Bol. Kasunod po naman ito ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na iimbitahan ng Blue Ribbon Committee si Romualdez at dating ako Bicol Representative Saldico sa investigasyon dyan po naman sa flood control projects fund, mga kaibigan, no? Iginigit ho ng dalawang senador. Alam pa naman natin sila ho yung tinatawag ko silang Batman and Robin dyan sa Senado Mga kaibigan, si Lacson at itong si Tito Soto. Pinag-iisipan namin kung iimbitahan, baka pwedeng diretsyong imbitahin or through Speaker Boji. Talagang akala mo maingat na maingat itong si Tito Soto, ano? Ayun pa namang interparliamentary courtesy between Senate and the House of Representatives. Sinabi nga noon itong si Senador Rodante Marcoleta, mga kaibigan, nakatungga ba sa bato yon? Absolute ba yung ganong patakaran kung iimbitahan mo din lang naman? Kailangan pa bang palutangin yung interparliamentary courtesy na yan kung iimbitahan mo lang naman yung kapwa mo mambabatas diyan sa mas mababang kapulungan? Katulad ng ginawa itong si Senador Rodante Marcoleta nung siya pa yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Anong nangyari noon, mga kaibigan? Inimbitahan lang naman niya si Congressman Toby Chanco.
na kusa namang kusang nagpunta doon sa Senado para ibigay yung kanyang panig at kanyang mga nalalaman um, tungkol po dito sa matinding kontrobersiya ng flood control projects at matinding korupsyon dyan sa ating bansa, mga kaibigan. Pero itong pakikipag-usap na galing mismo sa bibig nitong si Senate President Juan Bol dyan sa itinuturong mastermind ng lahat po ng korupsyon na ito, anong nasa isip ninyo? Huh? Malamang baliwala sa isip ng mga sumusuporta sa kanila, pero sa akin no, at sa iba pang mga Pilipino na nagngingit-ngit sa laki ng pagnanakaw sa pondo ng bayan dyan sa Pilipinas, ganito pa yung mababasa at maririnig mo, mapapanood mo sa isang Senate President, mga kaibigan, na malambot, napakalambot doon sa itinuturong suspect at mastermind, wala ka na pong aasahan dito, mga kaibigan. Ibig sabihin, moro-moro diyang iyang investigasyon na yan dahil itong itong mastermind na itinuturo, napakalambot ninyo, naglalatag pa kayo ng kondisyones. Hindi namin alam kung anong lulutuin nyo bago si isalang dyan sa Senado. At yung tao na direktang nagbanggit ng pangalan ni Tambaloslos at ni Saldico kung saan sila nagde-deliver ng mali-maletang mga pera ng bayan, mga kaibigan, sinisinipan ng mali. Idinidiin ni Pinky Lacson at maging nitong si Soto. Ano pang nakikita natin ho na parehas at patas ang hustisya sa ating bayan kung ganito ang nangyayari? Senate President, yung ikinikilos po ba ng Senate President na ganito tinotolerate lamang ng kanyang mga kasama sa majority? Ang alam po, yung mga nasa majority, maraming abogado, maraming magagaling, matitino. Pero itong hindi abogadong Senate President ninyo at lumalabas ngayong hindi niya pagka-abogado, sa mga lumalabas sa bunganga niyang statement ho na ganito, mga kaibigan, ano pang hinihintay ninyo? Meron pa ba tayong aasahan na patas sa magiging resulta ng investigasyon ho ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim nitong si Lacson at ng Senado sa ilalim ni Juan Bolsoto? Wala, mga kaibigan, wala. Kaya yun pong pagnanais ko dati na abang-abangan ko yung susunod na mga hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, nawala na ho eh. Parang, parang binuhusan ng yelo. Yun pong aking masidhing pagnanais na muling mapanood ang live streaming ho ng Senate Blue Ribbon Committee ho na yan. Wala na. Dahil sa mga ganitong lumalabas, itong mga pahayag nitong si Juan Bol, Mr. Juan Bol, mga kaibigan dyan sa Senado. Kung sa inyo, gusto nyo pang abangan, nasa sa inyo. Pero ako po, wala na akong gana. Salamat, mga kaibigan, no, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Dito po naman sa ating Kape at Balita, palatuntunan ho dito sa YouTube channel ng Radyo Filipino UK. Kahit isang subscription lamang, mga kaibigan, para mas marami pa po tayong gagawing content sa susunod po na mga panahon. Saan man po kayo naroroon, mga kaibigan, isang magandang oras po sa inyo. Bye!